ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang taong may isang salita ay isang taong pinaninindigan ang kanyang sinabi. Pero minsan ay may mga salitang binitawan tayo na kailangang putulin ang paninindigan. Ikaw kabarangay, pag may mali sa usapan, mali ba na hindi mo ito panindigan? Dear Papa Dudut, ako po si Harvey, 31 years old na po sa kasalukuyan. Mula nung pandemic ay nakagawian ko ng makinig sa Barangay Love Stories sa Spotify. Habang pauwi galing sa negosyo ko na minamanage. Naaliw ako sa ideya na pwedeng ipadala ng listener na katulad ko ang parte ng buhay ko na gusto kong ishare. Kaya nung minsang narinig ko yung announcement ninyo sa Barangay LS, kung saan ipapadala ang kwento ay nag-ipon muna ako ng lakas ng loob. At saka nag-email sa barangaylovestories@yahoo.com. Papadudot, ang kwento ko po ay nangyari 1 taon na ang nakakalipas. Binata pa po ako noon. Pero hindi po ako mag-isa sa buhay dahil may inaalagaan po akong 8 taon na batang babae na si Lian. Anak po siya ng kapatid kong lalaki. Dalawa lang po kaming magkapatid kaya sobrang close kami at talagang iniidolo ko si kuya. Kahit po nung makapag-asawa siya ay hindi nagbago ang pagmamahal namin sa isa't isa. Pero kinailangan magtrabaho sa ibang bansa ni kuya para sa anak niya. Wala na rin po ang asawa ng kapatid ko at maaga pong nawala ang misis niya dahil sa karamdaman. Since wala na rin pong mga magulang namin at kami na lamang magkapatid ang magkasama, ako na lang po talaga ang mapag-iiwanan niya ng anak niya. Bagamat nakakalungkot na kinailangang umalis ng kapatid ko ay masaya naman po ako sa pag-aalaga at pagbabantay sa pamangkin ko. Sabi ko nga sa sarili ko kahit malayo si kuya ay si Lian ang connection ko para hindi ko maisip na hindi ko siya kasama. May maliit po akong negosyong pinapatakbo. Kaya dahil doon ay marami po akong oras para sa pamangkin ko. Nayahatid ko siya sa eskwela sa umaga at sa hapon naman ay sumasabay siya pauwi sa isa sa mga teacher niya. Nasa same floor kasi ang mga unit na tinitirhan namin kaya isinasabay na niya ang pamangkin ko sa pag-uwi. Hindi sila magkasabay pumasok ni Lian kasi mas maaga ang punta ng teacher niya sa eskwelahan. Kaya sa uwian na lamang sila nagkakasabay. Sa pagpapatuloy ng kwento, malalaman ng mga kabarangay natin kung bakit ganon ang naging setup ng pamangkin kong si Lian at ng teacher niya. May nakilala po akong babae at nagkamabutihan naman kami. Siya po si Mitch. Mas bata sa akin ng 2 taon. Maganda po siya, may pagka-fashionista kaya mahilig sa damit at sa alahas. 2022 po kami nagkakilala, Papa Dudut. Mabait po si Mitch, maalalahanin at napaka-appreciative niya kapag nireregaluhan ko siya dahil ipinagyayabang niya talaga na bigay ko yon. Madalas po kaming lumalabas noon kaya mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Pero sinisiguro ko po na naihatid ko na si Lian sa school bago kami magkita ni Mitch. At nakauwi na ako sa unit bago siya ihatid ng teacher niya pauwi. Hindi ko po alam na mga panahon na yon kung nagtataka ba si Mitch sa oras ko. Pero hindi naman po siya nagtatanong kaya hindi ko na din naman pinapaliwanag sa kanya kung bakit ganon. Isang araw, Papa Dudut, ay natapos ko lahat ng kailangang asikasuhin sa negosyo kaya maaga kami nagkita ni Mitch. Pero sa unahang pagkakataon ay sinabi ni Mitch na sa unit ko daw kami magpalipas ng oras. Pumayag naman ako, Papa Dudut.
Matagal ko na kasi siyang gustong yayain sa kondo. Kaya lang dahil babae siya ay ayoko naman na mag-isip siya ng hindi maganda sa imbitasyon ko. Kaya natuwa ako nung siya na mismo ang nagsabi. Sa wakas, maipapakilala ko na rin sa kanya ang pamangking kong si Lian, Papa Dudut. Tuloy ka, Mitch. Wow, laki naman itong condo unit mo. Saka nasa corner. Mahal siguro to, no? Hindi naman. Saka sa amin ng kapatid ko nakapangalan tong kondo. Ah, iyan yung kapatid mo na nasa ibang bansa? Oo, siya nga. Kailan ba siya uwi? Matagal pa siguro. 5 taon ang kontrata niya eh. Nakaka1 taon pa lang siya dun. Ah, okay. Matagal pa pala. Oo, ikukuha lang kita ng maiinom. Ihahain ko na rin tong binili natin na lunch ha. Mamaya na, di pa naman ako gutom. Pero pasado 12:00 na. Busog pa ako sa kinain natin kaninang maga eh. O sige, ilalagay ko lang to sa kusina. Feel at home ha. Siyempre naman. Ang ganda nitong pwestong nakuha ni Harvey. Maganda pa yung view sa labas. Ano yon? Ah, wala. Sabi ko maganda yung view dito sa nakuha mong unit. Si kuya ang namili nito. Alam mo ba nung nagpe-pre-selling pa lang tong building, pinag-aralan ni kuya kung ano yung unit na magandang kunin. Ayun, tama naman siya. Saka park ang nasa tapat namin, kaya imposibleng may magtayo ng kondo dyan. Kaya hindi kami mahaharangan. Oo nga, magaling ang kuya mo ah. Hindi ko nasabi sa'yo na engineer si kuya. Kaya engineer siya dun sa pinagtatrabahuan niya. Ganun ba? Nakakatawa na matagal-tagal na rin tayo. Pero hindi mo pa alam ang mga ganung bagay sa buhay ko. Oo nga eh. Ikaw ngayon ka lang nagkukwento. Hindi naman. Ayaw ko kasing makulitan ka tuwing ibibida ko ang pamilya ko. Kaya hinintay lang kitang magtanong. Oo nga no, hindi ko pala natanong. Kung may gusto kang malaman tungkol sa akin, itanong mo lang ha. Okay. Wala ka bang gustong malaman sa akin? Wala naman. Ha? Anong ha? Bakit parang nagulat ka? Ha? Wala. Wala naman. May tiwala naman ako sa'yo, kaya hindi na ako mag-uusisa sa buhay mo. Ha? Sige. Ilang kwarto to? 4, pero yung isang bedroom, ginawa kong opisina. Ilan ang banyo? 3. Ayun yung isa malapit sa entrance. At yung 2 nasa 2 malaking kwarto. Ah, parang 2 master's bedroom. Parang gano'n na nga. Mahal siguro to, no? Hati naman kami ni kuya. Paano pag nag-asawa ka na? Anong ibig mong sabihin? Pag nag-asawa ka na, kanino mapupunta tong bahay? Sa amin pa rin ni kuya. Paano yun pag umuwi na kuya mo at may asawa ka na? Dito din siya titira? Oo. Hindi ba off yun? Ha? Hindi kita maintindihan. Ay nako, halimbawa magpakasal na tayo. Magsasama tayo. Kasama ng kuya mo? Siyempre hindi. Paalisin mo siya? Hindi ko naman gagawin yun. Saan tayo titira? Bibili ako ng sarili nating kondo. Bibili ka? Di babawiin mo yung hati mo sa pinambili nito? Hindi na. Hindi ka balugi nun? Bakit naman? Kapatid ko naman yun. Sinasabi ko lang yung praktikalidad. Wag na nga natin pag-usapan yan. May ipapakilala ako sa'yo. Sino? Darating na siya, maya-maya lang, nandito na yun. Inom ka na muna niyang lemonade na tinimpla namin. Namin? Sinong namin? Ayun na siya. Papa Dudut, sakto ang pagkakasabi ko dahil dumating na si Lian. Hinatid siya ni Miss Pia. Si Miss Pia pala ang teacher ni Lian na nakatira sa same floor at ilang unit lang ang pagitan sa tinutuluyan namin. Si Pia ay kasing edad ko lamang, Papa Dudut. May asawa na si Pia pero hindi rin pinalad na tumagal ang relasyon sa asawa dahil maaga rin ang pagkawala nito gaya ng asawa ni Kuya. Ang masaklap ay makalipas ang 3 araw matapos mailibing ang asawa niya ay nalaman niyang buntis siya.
Kaya sobra ang pagdadalamhati ni Pia noon. Kaya masaya siya sa ginawa niyang paghahatid kay Lian dahil magiliw sa kanya ang pamangkin ko. Kaya si Pia na rin po ang nagpresenta na siya na ang magsasabay kay Lian pauwi. Total ay pareho naman sila ng tinitirhan at isa pa, teacher naman siya ni Lian. Naging kaibigan ko din naman ang asawa ni Pia nung nabubuhay pa ito. Pagbukas ko ng pinto matapos mag-doorbell ni Lian ay masaya itong bumati at humalik sa akin, Papa Dudut. At si Pia naman ay masayang inendorso sa akin ang pamangkin ko at nagpaalam na siya. Pero pinigil ko siya sandali kasi nakita na rin naman siya ni Mitch. Nang mapatingin ako kay Mitch ay kitang-kita ko ang pagtataka sa mukha niya. Siyempre agad kong sinabi sa kanya ang lahat. Ipinakilala ko sa kanya sina Lian at Pia. Napansin ko na parang iba ang itsura ni Mitch. Parang hindi siya masaya. Magiliw naman siyang binati ni Lian bago nagpaalam na papasok na sa kwarto dahil pagod ito at gusto nang magpahinga, Papa Dudut. Isa sa master's bedroom yung pinasukan niya? Ha? Oo. Kwarto niya yon? Oo. Nung umalis si Kuya, doon na nagkakwarto si Lian. Excuse me, aalis na ako, Harvey. Ay, sorry Pia. Si Mitch nga pala. Hello? Hindi ba masyadong malaki yung kwarto para sa pamangkin mo? Hindi naman. Dapat dun sa mas maliit lang siya nagkukwarto. Baka masyadong ma-spoil yung pamangkin mo. Hindi naman. Mabait na bata si Lian. Oo, at matalino pa. Harvey, ang sinasabi ko lang, baka pagdating ng araw maging demanding yung pamangkin mo. Hindi mangyayari yun. Masanurin at magalang si Lian. Excuse nga, sino ka ba? Ba't ka sumasabat? Mitch! Pia, pasensya ka na. Palabiruyang si Mitch. Hindi ako nagbibiro. Sino ka ba? Teacher ako ni Lian. Eskwelahan pa ba to? Mitch, ano ka ba? Mabuti pa aalis na ako. Mabuti pa nga. Mitch, ano bang nangyayari sa'yo? Pia, pasensya na ha. Okay lang, aalis na ako. Kanina ka pa nagpaalam eh. Ay. Sige Pia, mag-ingat ka. Pasensya na. Sige. Mag-iingat? Di ba dito ka lang sa floor na to nakatira? Medyo tanga ka na siguro kapag may nangyari pa sa'yo papuntang unit mo. Mitch, ano ba? Aalis na ako. Salamat naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba nangyayari sa akin? Hindi mo ba napansin nakikialam siya sa atin? Sabat ng sabat? Sino ba siya? Bakit ka ba nagagalit? Wala naman siyang ginagawa. Siya ba pag-uusapan natin? Mabuti pa nga, wag na. O ngayon, sagutin mo na yung tanong ko tungkol sa pamangkin mo. Unang-una, hindi mo sinasabi sa akin na may anak pala yung kapatid mo at dito nakatira at ikaw yung nag-aalaga. Ayokong magmukhang ipinapangalandakan ko sa iyo ang kwento ng buhay ko. Hinihintay kong ikaw ang magtanong at sasabihin ko naman. Ako pala may kasalanan nito. Hindi naman. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Alam mo, maghahain na ako. Hindi pa kasi tayo kumakain. Maghahapunan na. Bahala ka. Tamang-tama. Kasabay natin si Lian. Makakapagkwentuhan kayo. Bakit kami magkukwentuhan? Siyempre, para mas makilala nyo ang isa't isa. Bakit? Siya ba magdedesisyon kung magtutuloy-tuloy tayo sa relasyon natin? Mitch, magkikwentuhan lang kayo. Ayoko makipagkwentuhan pag kumakain. O siya, sige. Pero matanong si Lian ha. Ayoko nga ng kausap pag kumakain. Alam mo, wag na lang tayong kumain. Hindi ka pa ba nagugutom? Nalipasan na ako ng gutom dahil sa Ines. Ines? Yung babaeng pakialamera. Tapos ngayon ipipilit mo pa na makipagkwentuhan ako habang kumakain. O sige na, hindi na. Mamaya na lang kami kakain ni Lian. Hayaan ko na muna siyang magpahinga. Halika na, kumain na tayo. Ha? Anong ha? Halika na. Akala ko ayaw mo nang kumain. Ano ba? Gusto mo ba akong kumain o hindi? Gusto. Sandali, tatawagin ko si Lian. Hayaan mo na muna magpahinga yung pamangkin mo.
O sige, mamaya ako na siya tatawagin. Tara na, marami tayong pag-uusapan. Akala ko ba ayaw mo nang kinakausap ka pag kumakain? Ano ba? Gusto mo ba ako nandito? Ha? Oo. Sige, halika na. Kinabukasan ay bumalik si Mitch sa kondo namin, Papa Dudut. Masaya siyang dumating doon ng maaga pa. So sorpresahin niya raw ako pero siya ang nasorpresa nang makita niya na nagbabanding kami ng pamangkin ko. Nawala sa isip niya na Sabado pala ng araw na yon at walang pasok si Lian. Pero hindi siya nagpahalata at masaya siyang binati ako at kahit papaano ay binati din niya si Lian. Siyempre po dahil sa pagmamahal ko kay Mitch ay natutuwa ako sa maliliit na gestures niya para kay Lian. Naintindihan ko po na gano'n ang naging reaksyon niya kasi nabigla siya sa sitwasyon ko. Inaamin ko naman po na mali ko rin talaga na hindi ko kaagad sinabi sa kanya ang lahat. Yung tungkol sa pamangkin ko at sa paghahatid ni Pia sa kanya. Dahil nga po sa saya ko ay hindi ko napansin na sa pakikipag-usap ni Mitch kay Lian ay tinatakot na pala niya ito. Pero kilala ko din naman po ang pamangkin ko. Hindi ganun kadaling masindak si Lian. Kaya nga po hindi ko inisipan na kung ano ang nangyayari sa dalawa kasi nasasagot ni Lian ang bawat panakot ni Mitch. Halimbawa po, noong sabihin ni Mitch na kapag maingay daw po si Lian ay kukunin siya ng multong gumagala sa kondo. Sinagot lang po siya ni Lian ng kung may multo man daw ay hindi naman sila makakapanakit kung hindi sila bibigyan ng pagkakataon na gawin ito. Nagulat ako sa sagot niya at halata din ang pagkapahiya ni Mitch. Nang araw na yon, nakaschedule ako na lumabas para bumili ng vitamins ni Lian. Ang unang plano ay makisuyo sana kay Pia na iiwan ko lang sa kanya sandali si Lian paglabas ko. Pero since nando naman si Mitch ay sa kanya ko na lamang ipinagbilin. Nagpaalam na ako at diretsyong umalis papunta sa drugstore. Ang hindi ko naisip ay ang susunod na mangyayari. Kinuwento na lang sa akin to ni Pia. Humingi raw ng juice kay Mitch si Lian pero hindi niya ito pinansin ng ilang beses. Nang nainis si Mitch sa patuloy na paghingi ng juice ng bata ay sinabihan niya na lumabas si Lian at bumili ng sariling juice sa tindahan. At dahil nga sa murang isipan ni Lian ay nakinig naman ito at lumabas para humanap ng juice sa ibaba ng unit. Bagay na medyo delikado para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumabas ng condo unit si Lian, Papa Dudut. Dahil sinabihan ito ni Mitch na bumili ng juice sa tindahan. Mga ilang minuto ay nag-doorbell si Pia. Nainis si Mitch nang makita na si Pia ang nasa labas ng unit. Kahit pa ba lang ang salita ni Mitch ay hindi lang yon pinansin ni Pia. Hinanap niya si Lian, total ay yun naman ang ipinunta niya. Nasabihan ko nga raw siya na iiwan ko sa kanya sandali si Lian. Pero hindi ko na nadala sa unit niya kaya nag-alala siya at pumunta na sa unit namin para makasigurado. Ayon kay Pia, sinabi raw ni Mitch na hindi niya alam kung nasaan at saan nagpunta si Lian. Pero nakita niya raw ito na lumabas ng unit at biglang nag-alala si Pia sa nadinig. Wala nang salita ay tumakbo ito para hanapin si Lian, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ako. Hinanap ko kaagad ang pamangkin ko pero hindi ako sinagot ni Mitch. Nung hanapin ko ang pamangkin ko sa unit ay hindi ko ito makita. Kaya kinulit ko si Mitch kung nasaan ang pamangkin ko. Sa kanya sinabi na lumabas nga ito ng mag-isa at halos mawala ako sa sarili sa mga narinig ko. Lalabas na sana ako nang may nag-doorbell. Pagbukas ko ay si Pia ang nakita ko at kasama at yakap si Lian na umiiyak dahil sa takot. Agad kong kinuha ang pamangkin ko at naiyak din ako nang makita si Lian.
Nagpapaalam ako kay Pia na ipapasok ko lang sandali si Lian sa kwarto, Papa Dudut. Oh, ano pang ginagawa mo dito? Bakit? O ayan, bayani ka na naman sa paghahatid kay Lian. Alam mo hindi kita maintindihan. Kaya hindi na lang kita papansinin. Bastos ka din, no? Teacher ka pa naman. Hoy, ako wala akong pakialam sa pambabastos mo sa akin Pero wag mo madamay-damay ang profesyon ko. Ay, ang tapang. Kung babastusin mo ang pagiging teacher ko, matapang talaga ako. Epal ka kasi. May salamin dun sa banyo. Baka gusto mo munang tignan ng sarili mo. Hindi ako epal. Ikaw ang epal. Nakikialam ka sa relasyon namin. Ano bang pakialam ko sa relasyon nyo? Tsaka hindi ka ba nahihiya? Ang kapal mo din, no? Ako ba talaga ang dapat mahiya? Wow! Manhid ka talaga? Matapos mong itabo yung bata? Alam mo ba muntik na siya makalabas ng kondo? O ano ngayon? Kasalanan ko? Ewan ko sa'yo. Hindi ako nakikipag-usap sa walang… Walang ano? Hulaan mo. Siraulo ka! Anong gagawin mo? Sasaktan mo ko? Subukan mo! Aba, matapang ka, Mitch! Harvey! Anong gagawin mo? Bakit ka nakaambang sasampalin si Pia? Hindi! Mitch naman! Yan kasi Kumusta si Lian? Epal ka talaga. Nakatulog na siya. Salamat naman. Epal, Babalikan ko na lang siya mamaya kapal mo. Hayaan na muna natin siya magpahinga. Natutulog na si Lian. Aalis na muna ako, Harvey. Babalik na lang ako mamaya kapag maaliwalas na ang paligid. Ano? Sige, Pia. Salamat. Ano to, Harvey? Parang hindi mo ako nadidinig kanina. Ha? Anong ha? Binubwisit mo ba talaga ako? Hindi kita maintindihan. Kasi nagpapauto ka sa babaeng yon. Nagpapauto? Nagmamaang-maangan ka pa? Ano bang sinasabi mo? Kaibigan ko lang si Pia. Kaibigan mo. Ikaw ba kaibigan ng tingin niya? Ano bang sinasabi mo? Halatang halata siya. Hindi na nahiya. Ang laki naman ng tiyan. Dahil buntis siya. Buntis? May asawa si Pia. May asawa pala siya Bakit punta siya ng punta dito? Dahil kay Lian. Baka dinadahilan lang niya si Lian. Ano ba naman yung iniisip mo? Paano ba naman? Naiinis ako sa kanya. Ikaw lang naman ang naiinis. Hindi ka naman niya inaano. Basta naiinis ako sa kanya. Pwede ba itigil mo na yung pagseselos mo? Mabuti pa ayusin na natin ang lahat para makapagpakasal na tayo. Anong aayusin? Itong bahay. Kung kanino dapat mapupunta pag nag-asawa ka na. Sabi ko na sa'yo, kay kuya. Bakit ba sa kanya? Mas malaki ba ang bag niya dito sa bahay? Pareho lang kami. Oh, yun naman pala Dapat sa'yo mapunta tong bahay. Usapan na namin ni kuya yun. Pag nag-asawa na ako, hihiwalay na ako kapag nakauwi na siya. Kay kuya may iiwan tong kondo kasi may anak na siya. Magkakaanak din tayo. Pag nangyari yan, siguradong may sarili na akong condo unit. Papa Dudut, hindi ko na lang muna pinansin ang nangyaring insidente na alam kong si Mitch ang may gawa. Pinigil ko ang emosyon ko dahil ayokong magalit sa kanya, Papa Dudut. Mahal ko ang pamangkin ko pero mahal ko rin si Mitch. Noong gabing yon na kami na lamang ni Lia nang nasa kondo ay kinausap ko siya. Sinabi ko na huwag magalit kay Mitch dahil mabait naman ito. Dahil mabait at masunuring bata si Lian ay sumang-ayon ito sa akin. Dahil na rin sa pagmamahal niya sa tiyuhin niya. Kinabukasan, araw ng linggo, wala pa ring pasok si Lian kaya masaya kaming nagkwekwentuhan kahit abala ko sa pagluluto at tutok naman ang pamangkin ko sa pagdodrawing sa notebook niya. Nagtatawanan pa kami ng may mag-doorbell. Si Mitch. Bumalik siya sa kondo at hindi ko siya inaasahan kasi hindi naman kami nagkikita tuwing araw ng linggo. Pumasok siya at pansin ko na kampante na siya sa kondo. Humalik lamang ito sa akin at nahiga na sa may sofa. Saka nilabas ang cellphone niya.
Hinayaan ko na lamang muna siya, total ay hindi pa ako tapos sa pagluluto. Hindi ko sigurado pero parang may naramdaman ako sa pamangkin ko. Iniwan niya bigla ang pagdodrawing tapos ay lumapit sa akin at niyayaya kung maglaro kami, Papa Dudut. Naisip ko na magandang pagkakataon na yon para magkalapit sina Lian at si Mitch. Sinabihan ko ang pamangkin ko na yayain si Tita Mitch niya na maglaro. Kahit may takot ang bata ay sinunod pa rin niya ako. Nilapitan niya si Mitch at niyaya ito na maglaro pero hindi siya pinansin ito. Paulit-ulit siyang nagyaya pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Nakita ko na lamang na nakahiga sa sahig si Lian at umiiyak ng malakas. Dahil din siguro sa pagkabigla, napatakbo ako para kargahin siya. Nang tanungin ko si Mitch kung anong nangyari ay hindi niya raw alam. Nakita na lang daw niyang nakahiga si Lian sa sahig. Umiiyak na naman ang pamangkin ko kaya ipinasok ko siya ulit ng kwarto kasi doon siya nare-relax. Hinayaan ko siya sa pag-iyak habang kinakausap hanggang sa makatulog na lamang uli ito. Saka ko siya iniwan at tinuloy ang pagluluto ko. Nung naguhugas na ako ng mga ginamit ko ay biglang may nag-doorbell, Papa Dudut. Mitch, may nagdo-doorbell. Ako na nga. Pia, good morning. Good morning din. Si Lian. Natutulog. Ha? Tanghali na. Hindi, gising na siya kanina. Nakatulog lang uli. Bakit? Ano bang pakialam mo? Bakit ba nandito ka na naman? Harvey, may dala akong cake para sa inyo ni Lian. Wow, pasikat na naman. Saka kahit hindi ako kasama sa bibigyan mo, hindi ko din naman kakainin yan. Mukhang binili lang sa kung saan. Salamat, Pia. Mukhang masarap nga. Ako nag-bake niyan. Talaga? Marunong ka pala mag-bake? Mas lalong hindi masarap yan. Mukhang madumi ang pagkakagawa. Ano ka ba, Mitch? Tigilan mo na nga yung sinasabi mo. Hindi naman ako apektado. Hayaan mo na. Mayabang kang epal ka Gusto mo bang makita si Lian? Nasa kwarto lang siya. Sige nga, bago ko bumalik sa unit ko. Bakit ba kailangan mo pang makita yung bata? Para-paraan ka rin eh. Sige na, Pia. Diretso ka na sa kwarto ni Lian. Mabuti pa nga. Kasi baka may mamatay. Sinong mamamatay ang sinasabi mo? Oo nga. Sinong mamamatay? Baka may mamatay sa inggit. Ano? Binabastos mo ba ako? Hindi ko gagawin yun. Kasi may pinag-aralan ako. Anong sinasabi mo? Ako walang pinag-aralan? E di inamin mo na rin na bastos ka? Ang kapal mo? Hoy! Alalahanin mo wala ka sa bahay mo ha? Ikaw ba nasa bahay mo para umasta ng ganyan? Malandi ka talaga? Hindi ka ba nahihiya sa asawa mo? Mitch! Huwag mong idamay ang asawa ko dito. O ano? Kunyari loyal sa asawa pero ang totoo, lumalandi sa iba. Tama na, Mitch! Bakit? Totoo naman ah. Ayan, guilty siya oh. Niloloko niya asawa niya. Bastos ka talaga. Wala kang respeto kahit sa matagal ng patay. Ano? Tumigil ka na kasi. Matagal nang patay ang asawa mo? Oo. Naiintindihan ko na. Kaya pala ang lakas ng loob mong kumerengking sa boyfriend ko. Mitch! Tumigil ka na sabi! Ayan, dahil sa babaeng yan, sinisigawan mo na ako. Tumigil ka na kasi! Hayaan mo na siya. Ganyan talaga ang tumanda nung walang magandang pag-uugali. Ikaw ang pangit ang ugali. Walang kahihiyan. Uulitin ko May salamin sa banyo. Tingnan mo ang sarili mo. Hayop ka talaga Mitch! Pia, ayos ka lang? Tutulungan kitang tumayo. Bakit mo siya tinulak? Kulang pa yan. Buntis siya! Isa pa yan. Matagal na palang patay ang asawa niyan. Sinong bubuntis dyan? Kung sino-sino lang? O baka naman ikaw? Sumusobra ka na, Mitch. Hindi na maganda ang mga sinasabi mo. Pwes, baka ikaw nga ang nambuntis dyan. E di magsama kayo.
Nakakadiri kayo. Ikaw ang nakakadiri! Isang nakakadiring hayop sa katawan ng tao! Mas hayop ka. Mitch, tama na! Aray ko, bitiwan mo kamay ko! Sasampalin ko yung hayop na yan! Tama na sabi! Sige, sigawan mo ako! Ayoko nang makita pagmumukha nyo! Mitch, sandali! Bitiwan mo ako! Papadudot parang hindi na po tao si Mitch ng mga oras na yon. Hindi niya inisip na buntis si Pia at maaaring makaapekto sa sanggol na dinadala nito ang ginawa niya. Hindi ko na rin alam kung ano ang naramdaman ko noon kay Mitch. Kaya nang umalis siya ay hindi ko na siya hinabol o sinuyo pa. Si Pia ang inasikaso ko dahil natakot din ako sa maaaring mangyari sa kanya. Hirap si Pia ang kumilos kaya naman inalalayan ko siya na mapaupo sa sofa. Kapuna-puna na tinitiis nito ang sakit na nararamdaman dahil kita ko na nangingiyak pa ito. Pero hindi rin ako sigurado kung ang dahilan ng pigil na pagluha niya ay dahil nga sa nasaktan siya o dahil sa pag-aalala sa baby sa tiyan niya. Habang pinapakalma ko si Pia ay lumabas ng kwarto si Lian. Kitang-kita niya ang sitwasyon ni Pia kaya naman nagtanong ito. Hindi naman ako makasagot kasi hindi ko alam ang sasabihin nang biglang magsalita si Pia na aksidente daw siyang nadulas. Nakita ko ang pag-aalala ni Lian nang marinig ang sinabi ni Pia. Pero si Pia imbis na indahin ang sakit ay nagsabing ayos na raw siya. Kailangan niya lang umupo. Dahil siguro gustong aliwin ni Lian si Pia ay niyaya niya ito na maglaro at sinabi ko na lamang na hayaan na muna niya si Teacher Pia niya na makapagpahinga. Pero si Pia ay hindi naman nagpapigil. Sumang-ayon siya sa imbitasyon ng pamangkin ko na maglaro sila pero sinabi niya na kung pwede raw ay nakaupo siya habang naglalaro sila. Masayang pumayag ang pamangkin ko sa sinabi na maglaro daw sila ng doktor-doktoran. Si Lian ang doktor, si Pia naman ang pasyente para daw maalagaan siya. Nakipaglaro nga si Pia at naging masaya naman si Lian pero mas masaya ako sa nakita ko kung gaano sila ka-close sa isa't isa. Lalo kong bumilib kay Pia sa ginawa niya. Una, hindi niya sinabi ang totoong nangyari para hindi masira si Mitch kay Lian. Pangalawa naman sa pagmamahal na ibinibigay nito sa pamangkin ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit na nagwo-worry ako na baka may masakit pa kay Pia habang nakikipaglaro ito kay Lian, ay natatabunan naman ang pagwo-worry ko sa masayang nakikita ko sa relasyon ni Pia at ng pamangkin kong si Lian. Grabe ang sakripisyo ni Pia noong araw na yon. Kahit may masakit, Papa Dudut, ay hindi niya ipinahalata para hindi maapektuhan si Lian. Sinabihan ko ang pamangkin ko na tumigil na muna ng paglalaro at pagod na si Pia. Pero nagdahilan naman si Pia na kesyo magandang ensayo daw yon sa magiging bagong responsibilidad niya. Ang responsibilidad ng pagiging isang ina. Para daw kapag lumabas na ang baby niya ay alam na niya kung paano alagaan. Sinabi pa ni Pia na imbes na nag-iisip daw ako na kung ano-ano at nag-aalala ay makipaglaro na lang daw ako sa kanila. Sinunod ko ang sinabi ni Pia dahil tama siya. Masyado ako nag-worry kaya kailangan ko ng magagawa. Hindi ko maipaliwanag kung ano ba ang nararamdaman ko noon. Habang tumatagal ang paglalaro namin ay napakasaya ko sa mga nangyayari. Natapos ang araw na yon nang hindi na nagpakita o nagparamdam man lang si Mitch. Natapos ang araw na yon nang hindi ko man lang siya hinanap, Papa Dudut.
nagulat ka. Hindi naman. Hindi ko lang inaasahan na pupunta ka ngayon. Hindi na ba pwedeng puntahan ka ng biglaan? Hindi naman. Nagulat lang ako. Pues wag ka nang magulat kasi normal lang yon. Pasensya ka na. Oh, hindi mo ba ako papapasukin? Ay, oo nga. Tuloy ka. Actually, girlfriend mo ko, kaya hindi na ako dapat naghihintay na patuluyin. Bakit ka nga pala napadalaw? Sandali, bakit ba ganyan mga tanong mo? Ayaw mo ba akong pumunta dito? Hindi naman. Nagtatanong lang naman ako. Akala ko kasi may kailangan kang sabihin. Pero kalimutan mo na yung tanong ko. Meron nga akong kailangan. Ano? Yung housemate ko kasi. Ewan ko kung anong pumasok sa isip. Pinalayas ako. Ha? Bakit niya ginawa yun? Ewan ko. Wala akong ibang alam na dahilan kundi masama ang ugali niya. Bakit ka niya papaalisin? Hati naman kayo sa bayarin sa bahay. Kaya pantay dapat ang karapatan niyo. Oo nga eh. Sandali. Saan ka pupunta? Tatawag lang ako. Saan? Sa kaibigan kong lawyer. Sabihin mo ang ginawa sa'yo para mapahiya yung housemate mo na yun. Wag na. Anong wag na? Mali ang ginawa niya. Kailangan niyang mapahiya. Basta, hayaan mo na siya. Kung hindi mo sasabihin ang dahilan, ako na lang mismo ang magrereklamo. Kasi ano? Hindi naman ako nagbibigay ng hati sa kanya. Nakikitira lang ako. O ano, okay na ba? Sabi mo noon, nakikihati ka sa pambayad. Hindi nga. Wag mo na nga akong idiin. Paanong gagawin mo ngayon yan? Dito na muna ako. Ha? Ayaw mo? Hindi naman. Gulat na gulat ka kasi. Parang gusto mo akong ipagtabo yan. Hindi sa ganun. Ayos lang naman. Sige, dito ka muna. Pero hindi pa tayo kasal kaya hiwalay muna tayo ng kwarto. Wala naman gumagamit ng isang kwarto. Doon ka na. Doon sa maliit? Oo. Ayoko doon. Kailangan ko yung may sariling banyo. Doon na lang ako sa kwarto ng pamangkin mo tapos doon siya sa maliit na kwarto. Ano? Ito naman? Bata pa naman yun kaya wala lang sa kanya yun. Sa kanya wala yun. Pero sa kuya ko meron. Anong gagawin natin? Sige na. Doon ka na sa kwarto ko. Ako na ang lilipat sa isang kwarto. Thank you, mahal. Ang bait mo talaga. Yung mga gamit ko nasa lobby pa. Pakiakyat na lang. Sige, sandali lang. Ay, ang dali talagang utuin ni Harvey. Napaganda pa yung pagpapalaya sa akin dahil mas malaki itong nilipatan ko. Ano ba yan? Ngayon pa may nag-doorbell. Ako pa magbubukas. Buisit. Ikaw? Bakit? Anong bakit? Wala si Harvey. Wala kang haharutin. Alam ko, nakasalubong namin siya sa elevator. Siya nagsabi na ihatid ko na lang si Lian dito. O pues, huling punta mo na dito. Hindi ka na pwedeng tumuntong dito. Ikaw namang bata ka. Tigilan mo na yung pagka-spoiled mo at hindi uubra sa akin yon dahil dito na ako titira. Papadudot nakakyat na ako patapos kong kunin ang mga gamit ni Mitch sa lobby nang makita ko na nasa tapat pa rin ang pinto ng unit namin sina Pia at Lian. Sinabi ko sa kanila na babalik pa ako sa lobby para kunin ang iba pang mga gamit ni Mitch. Kasi naghakot na pala talaga siya. Kaya naman isinama muna ni Pia si Lian sa unit niya. Dahil sa pagkaabala ay agad akong pumayag. Hindi na ako nagtanong kung bakit dahil tiwala naman ako kay Pia. Nakatatlong balik ako sa lobby sa dami ng maletang dala ni Mitch. At habang nangyayari yon ay nakahiga lang si Mitch sa sofa at nagsa-cellphone. Pero hindi ko na lamang pinansin dahil mahal ko siya. Matapos kong mahakot ang mga gamit ni Mitch ay sinundo ko na si Lian kina Pia. Habang pabalik kami sa unit ay pinaliwanag ko sa kanya na lilipat ako ng kwarto para naman hindi magtaka ang bata pag nakita niyang doon na ako sa maliit na kwarto na tutulog. Ang nasabi lang ni Lian sa akin ay tutulong daw siya na magligpit ng gamit ko. Napun ako na parang ayaw mawalay sa akin ang pamangkin ko. Ramdam ko na pilit lang tinatago ni Lian ang takot niya kay Mitch.
Sa paglipas nga ng mga araw na nandun si Mitch ay nakita ko kung gaano niya hindi gusto ang pagkalinga sa pamangkin ko. Hindi gaya ni Pia, si Mitch ay wala talagang pakialam kay Lian. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay parang nababawasan ang pagmamahal ko kay Mitch. Pero pinaglalabanan ko ito. Hanggang sa mapagdesisyonan kong bumili ng engagement ring. Hindi ko napansin na natunugan pala ito ni Mitch. Yung pagbili ko ng singsing. Kaya nung araw na yon ay nag-ayos si Mitch ng todo. Nagbihis ng maganda at hinintay ako na makauwi. Papa Dudut. Mitch? Ano ba yan? Dito na nga ako nakatira, nagugulat ka pa? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong itsura? Yang itsura mo? Ang negative naman ang tanong mo. Ibig kong sabihin, bakit base na base ka? Ha? Wala. Bakit, masama ba? Hindi naman. Yung tanong mo naman kasi. Pero sa ayos mo, parang may pupuntahan ka eh. Wala. May pupuntahan ba kayo ng mga kaibigan mo? Parang ang aga pa. Wala nga, nagbihis lang ako. Naguguluhan ako. Saan ba? Sa suot mo nga. Masama na bang mag-ayos para sa'yo? Bakit ka naman mag-aayos para sa akin? Nakakainis ka. Naguguluhan kasi ako. Ano bang big deal sa suot ko? Sorry, nabigla lang kasi talaga ako. Sige na, kalimutan na lang natin. Ano ba? Huwag kang mag-sorry para namang hindi tayo magkarelasyon. Tungkol doon. Yes? Anong yes? I mean, anong tungkol sa relasyon natin? Don't tell me, magsa-step up na tayo. Ha? Sorry, sige, continue. May sasabihin ako sa'yo. Ay, salamat. Salamat? Sige na, sabihin mo na, ang dami mo namang suspense. Mitch. Sino ba yung istorbong yan? Sandali, bubuksan ko lang ang pinto. Pia, tuloy ka. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Pinapunta ko siya. Magpapapunta ka lang ng witness, yan pa. Ay, sandali. Mabuti pa lang nandyan siya para madinig at makita niya ang lahat. Sige na, Harvey. Ituloy mo na yung sasabihin mo. Gusto kong maghanap ka na ng ibang malilipatan. Ano? Lilipat tayo? Bakit? Gusto ko dito. Darating na ba kuya mo? Sila na lang lumipat. Hindi pa darating si kuya. Ang ibig kong sabihin, humanap ka na ng malilipatan mo. Bibigyan kita ng 1 linggo. Ano? Teka, alam mo hindi pasok yung joke mo. Sabihin mo na yung totoo para mapahiya yung babaeng yan. Anong totoo? Nayayayain mo na ako magpakasal. Ano? Alam nyo, hindi ako kailangan dito. Babalik na lang ako pagkatapos nyo mag-usap. Mabuti pa nga. Sandali! Ikaw lang ang kailangan ko makausap. Ipapasundo mo na ba si Lian sa classmate niya? Hindi. Maaga pa. Mamaya na natin sunduin. Umalis ka na nga dito. Mitch, tumigil ka na. Iwan mo na nga muna kami. Ano? Teka, ano yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa harap niyang babaeng yan? Pia, hindi ko alam kung paano pero alam ko kung bakit kita mahal. Sana tanggapin mo ang pagmamahal ko sa'yo. Ha? Hayop ka talagang babae ka! Mga agaw ka! Hindi mo na siya masasaktan dahil ako makakalaban mo. Mabuti ba pumasok ka na sa kwarto at mag-impake? 3 araw na lang ang ibibigay ko sa'yo para makahanap ka ng malilipatan. Seryoso ka ba? Oo. Harvey, sorry. Magbabago na ako. Huli na, Mitch. Pero ganun pa man, pinapatawad na kita. Pero hanggang dito na lang tayo. Harvey, anong nangyayari? Mahal kita. Papadudot ang tagal kong nag-ipon ng lakas ng loob para masabi ang lahat ng gusto kong sabihin. Hindi lang kay Pia kundi para kay Mitch. Minahal ko si Mitch pero hindi niya minahal kung sino ako. Kung ano ang meron ako. Ang weird nga kasi hindi ko alam ang
pagkataong yon ni Mitch. Hindi ko inaasahan yon kasi maayos naman siya noong simula ng relasyon namin. Ayaw ding maniwala ng utak ko na lumabas yung ganong ugali niya kasi maayos yung kondo na tinitirhan namin ng pamangkin ko. Sa lahat ng mga kagaspangan ng ugali ni Mitch na ipinakita niya sa amin na sobrang gumulat sa akin, kabaligtaran naman ng kay Pia. Mahalaga sa akin si Kuya kaya mahal ko ang pamangkin kong si Lian. Kaya kung hindi ko kayang tanggapin ng babaeng karelasyon ko ang pamangkin ko ay hindi kami para sa isa't isa. Meron talaga sigurong ganong stage sa buhay ng tao na biglang maibabaling mo ang pagmamahal mo sa iba. Kasi medyo kakaiba yung nangyaring yon para sa akin. Wala namang kaming romantic connection ni Pia noon. Mahal ko naman talaga si Mitch kasi biglang nalipat yung pagtingin ko. Natatawa nga ako pag may ganong eksena akong napapanood sa mga pelikula. Pwede palang mangyari yon sa totoong buhay. Tuwing binabalikan ko yung biglang proposal ko kay Pia, ang nakikita ko lang na dahilan ng lahat ay siguro yung malalim na pagmamahal ko sa pamilya. Nakita ko na magaan kasama si Pia at madali siyang pakibagayan. Hindi tulad ni Mitch na ako lang ang mahal at hindi ang pamilya ko. Sa pag-ibig kasi ay package deal yan. Kung mahal mo ang isang tao ay dapat tanggap mo rin ang pamilya nito. Tanggap in a sense na hindi mo naman kukonsentihin ang mga nagawang mali. Ang ibig kong sabihin ay tanggap mo sila at hindi itatrato na parang walang kwenta. Wala na rin namang nagawa si Mitch dahil noong 2 araw matapos ang pagtutuos namin ay umalis na rin siya sa unit. Ako na ang nag-ayos ng lahat, Papa Dudut. Ako na ang kumuha ng movers para sa mga gamit niya at ang paghahanap ng apartment. Binayaran ko rin ng deposit at 3 months na advance sa renta. Siguro naman po, kaya na niyang suportahan ang sarili niya bago matapos ang 3 buwan. Inabutan ko pa siya ng konting panggastos na hindi naman niya tinanggihan. Hindi ko na rin naman sisingilin sa kanya yon, pati na ang ibang mga nahiram niya sa akin noon. Ang importante ay magkahiwalay kami ng walang gulo. Hindi rin naman kami nagpakasal ni Pia, tinanggap niya ang pagmamahal ko pero ang kasal ay pinagpaliban namin. Pakiusap niya na gusto niya munang matapos ang pagluluksa niya sa asawa niya bilang respeto at pagmamahal dito, bago namin pagdesisyonan ang kasal. Hindi naman ako nagmadali at handa akong maghintay. Basta ang importante ay nandyan na siya at hindi na mawawala pa. Ang plano namin ni Pia, magpapakasal kami after 3 years. Inako ko na rin pala ang anak niya, ako na ang tumayong tatay nito. Ang pamangkin kong si Lian ay nasa akin pa rin. Masayang masaya si Kuya sa nangyayari sa akin. Sa kasal namin ni Pia, siya ang best man ko. Masaya ang pagsasama namin ni Pia at parang magkapatid sina Lian at Jericho. Yun ang pangalan ng anak ni Pia. Sa ngayon ay dito muna kami sa unit namin nakatira. Ang unit naman ni Pia ay pinapaayos namin para pagdating ni Kuya ay lilipat na kaming 3 ni Pia at ni Jericho doon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ko sa Barangay Love Stories. More power po sa inyong programa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Harvey. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever.